Mga kapatiran, na walan po tayo ng connection kanina. Kaya bumalik tayo ngayon. Nasa napakagandang point na at bigla lang nawala yung ating connection, mga kapatid. So, we're trying to share our PowerPoint, mga kapatid. At parang hindi ma... Okay, let me highlight muna ito. Sige po. Okay, let me share our PowerPoint. Okay, ito na. May nakita kayo, mga kapatid? Please confirm if you see something. Yes. Thank you. Okay. Uh, Blue? Oh, yes po. yes, thank you. So, ito yung ating napaliwanag kanina na references na kung tingnan natin, okay mga kapatid, dito tayo nag-stop kanina. Dito sa verse na ito, ang ginawa ni Abba ay sinabi niya, ang light, tinawag niya nga it was good. But then, Abba Yahuwah divided light from darkness. Okay, light na divide niya from darkness. And take note, sabi po ni Abba, ang light, tinawag niya na, are you following? Ang light, ilaw, tinawag niya as Mm. yaum or yum. At ang darkness, tinawag na po Day. niya as night. Okay? Yun po mga kapatid ang nangyari sa verse 4 and 5. And take note, dito sa translation ito yung pagka-translate ni Sister Ayana, mga kapatid. Okay? Ayon sa kanyang pagka-translate, and that existing evening and that existing morning were the first day. In which po, sa inyong mga kasulatan, ano pong nakasabi dyan? Sinong magbasa ng Hallelujah Scripture? Hallelujah Scripture. Yung phrase lang yan, mga kapatid, yung last phrase. Bago itong the first day. Anong nakasabi po dyan? Can somebody read your scripture? First, and Aluwayam called the light day, and the darkness he called night. Hmm. And there came to be evening, and there came to be morning, day Hmm. one. See? There came to be evening and there came to be morning day one. Kahit ano pang translation ang titingnan ninyo mga kapatid, wala tayong makikita na phrase that existing. Okay? Mhm. Pwede po ninyong i-double check kayong mga manonood sa Huh? Republish, NIV ba, King James, New King James, kahit anong mga translation na meron. Wala kayong mababasa that existing. Opo? But, tingnan ninyo na nabanggit diyan ay first day. Ito yung unang araw. Ibig sabihin mga kapatid, walang day na nangyari before, okay, sa araw na yan. Kasi ito pa yung unang araw. There is no other day happen, but this is the first day, mga kapatid. Which, dito sa kanyang translation, that existing evening and that existing morning. Na ang ibig sabihin po, mga kapatid, mamaya ipaliwanag natin, na ang tinutukoy sa araw o day o yaom, mga kapatid, comprises of a morning and an evening. Hindi po tatawid yung day sa another na morning. Okay? Kasi po, first day nga ito.
unang araw ito comprises sa umaga at comprises sa evening, mga kapatid. Kasi wala pang another day na pinag-usapan. Unang araw nga, mga kapatid. So, mamaya, balikan natin yan. Sige, sino pong magbasa? So, in other words, yung day, yung yum, yung yaum, which is ni-separate na, mga kapatid. Okay, divided, yung yaudyat word dyan ay badal. The yaudyat word badal is literally means nilagay ng wall. Nilagyan ng division. Siniparate po ang yaom, siniparate din po ang night. Day and night are being separated, mga kapatid. So, hindi po inisa, but separated po. Just like when Jonah was in the belly of the fish, ano pong nakalagay doon? 3 days and 3 nights. 3 nights. Opo, 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, na-separate. 3 araw, 3 gabi. Pwede rin na 3 araw, 2 gabi. Or 2 gabi, 3 araw. Nakita niyo kapatid yung example natin? But dito malinaw na separated yung counting ng day, separated yung counting ng night. Ganon din po yung si Yahushua. Just as Jonah, Yauna, was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights, so also Yahushua is in the Arats o doon sa libingan for 3 days and 3 nights. So, separating day, 3 nights. separating night, mga kapatid. Yun po ang ating pagpapaliwanag. So, when we say day o yaum, ang parameter talaga is morning and evening, mga kapatid. Okay? So, 12 hours po yun. Morning and evening is comprises of 12 hours. Okay. Sister Asara, last reading po. Second to the last. Go ahead po. Yaukanan 11 verse 9. Ako po, Brother Dan? Opo. Sino nabasa kayo na? Sige. Okay. Go ahead. Okay. John 11:9. Yahushua po yan. Yahushua answered. And are there not 12 hours in a day? If any man walk in the day, he stumbles not because he sees the light of this world. Opo. So, malinaw po, ayon dito sa paliwanag sagot ni Yahushua, sabi niya, are they not 12 hours in a day? Mga kapatid, di natin kailangan ng interpretation pa yan. Okay? Di na kailangan magbasa pa tayo ng whatever tools or gadget to understand that. Kasi mula yan sa bibig ni Yahushua, affirming that indeed, day comprises of morning and evening. Okay? Bakit po? Kasi mula mismo sa kanyang bibig, nabanggit na niya, there are 12 hours in a day. As opposed to being understood by others, that one day is comprises of 24 hours. 24. But kaya Yahushua, mga kapatid, word for word, kaya may shalom na ako dito, mga kapatid. Kasi Yahushua mismo ang nagsalita. There are only 12 hours in a day. And trying to separate day from night. Okay? Night. If any man walk in a day, he shall, if any man walk in a day, he shall stumble not because he sees the light of this world. Okay, in other words, if anyone walks in the night, anong mangyari sa kanya, di ba? Ma-stumble siya, mga kapatid. Okay po. Parameter of day is 12 hours. Ayon po sa words ni Yahushua, mga kapatid. So kung hindi po malinaw sa atin yung Torah, but ngayon pinaliwanag na
binigyan na ng liwanag ni Yahushua that day comprises only of 12 hours. What about the last passage? Can we read it, sister? Shabbat, Exodus 16:22 to 30. Shabbat falls Summary dyan. within the parameters of Exodus. Okay po. Exodus po. Okay, ito na po. Summary dun sa ating nabasa kanina. Shabbat falls within the parameters of The parameters of daytime, which is from morning to from morning to evening. evening, mga kapatid. So yun po ang ating napaliwanag. Based dito sa mga apat na mga references, Matthew 16, 1 to 3, Barashat, Genesis 1, 4 to 5, John 11, verse 9, at Exodus o Shamot 16, 12 to 30, mga kapatid. Shabbat falls within the parameters of daytime only. From morning to evening, mga kapatid. Okay na po. Bakit po sa translation ni Sister Ayana, bakit po na-include niya yung that existing evening and that existing morning? Pagpagama sa tindahan. Makikita ba mga kapatid? Ito po yung dahilan mga kapatid. Itong verse na ito, okay, verse 5 mga kapatid, nakalagay pala itong phrase na o yaya. Ito po, o yaya. Ito rin po, o yaya. So, nandyan po yan mga kapatid. Every time, a first day, nandyan po yan, o yaya, o yaya. Second day, ganun din po, o yaya, o yaya. Hanggang sa 6th day mga kapatid, nandyan yung phrase lagi, bago magsalita ng first day, second day, third day, fourth day, sixth day, nandyan yung phrase na o yaya, o yaya. Na ang ibig sabihin mga kapatid, ayon sa Strong's H 1961, na ang ibig sabihin ng o yaya, exist. Okay? Exist. Ito yan, no? To exist. Ya existed. So kung i-compare kung i-combine natin yan, that existing evening, that existing morning, mga kapatid. So ang ibig sabihin, itong yaya, mga kapatid, o yaya, na kung saan ahaya, asyar, ahaya, di ba? Yun ang nasa Genesis, Shamot 3:15, mga kapatid. I am that I am. Yun po yung nakalagay doon sa 3:14 rather. Shamot 3:14. Asyar, asyar, haya, asyar. Okay? So, ibig sabihin, I am that I am. Yun po ang English equivalent doon. I am that I am. And another word for that is, I am that existed. Okay? I was the one that existed before, existed now, and even the future. So, yung phrase na yaya is the English equivalent of the word existing. So, ibig sabihin mga kapatid, kung alisin mo yung word na existing dito sa o yaya, and there came to be evening and there came to be morning the first day. Wala kang maintindihan doon sa tinutukoy na ang parameter ng araw is only evening and morning or morning and evening. Kung hindi mo mabasa yung existing. Okay? Kasi kung wala yung existing, then tatawid ka pa sa susunod na araw. Makita niyo mga kapatid? If you remove existing there, meaning after evening, hintay ka pa ng another morning, which is nag-morning ka na sa umaga, hintayin mo pa ang another morning the following day. Kasi walang word existing. Kaya ganun yung pag-interpret ng karamihan. That day begins in the evening, okay? It also ends in the evening.
Bakit po? Kasi yung word na oyaya, which is in the English, that existing, ay hindi po nila na-translate, mga kapatid. So dito ngayon magkakaroon ng iba-ibang pag-unawa. That day Okay. begins in the evening, sundown, it ends with evening, which is also another sundown. Kaya magiging 24 hours. Bakit po magiging 24 hours? Because they eliminated the word existing, which is sa original, yan po, oyaya, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung nandyan yung existing, ibig sabihin, talking of the same parameter of the day, which is morning and evening. Or evening and morning, that is the parameter of the day because it refers to the same day. Hindi po siya Sunday. tatawid sa another day because of the word existing, mga kapatid. Okay po? At malinaw naman po kasi wala pang unang araw nga yan eh. So very specific po. That existing evening and that existing morning ang pinag-usapan, mga kapatid. Okay, punta tayo dito sa Yubaliam. Chapter 2, verse 30, or Jubilee. And they shall not bring in or take out from the house to house on that day. For that day is more than Kodas and Baruch than any Yubal day of the Yubaliam. On this we guarded the Shabbat in the Shemayam before it was made known to any flesh, to guard the Shabbat there on the Arats as well. So kanina, napag-usapan natin na yung Shabbat ay hindi dapat mag-alis sa bahay. Tama ba, mga kapatid? At dito nabanggit din po sa Jubilee o Yubaliam. Yes. Kita ninyo? They shall not bring in or take out from the house to house on that day. So, hindi pala pwede talaga, mga kapatid, no? Na, brad, sister, may pagkain dyan. Okay? Hindi pwede on this day of Shabbat. On this day, we guarded the Shabbat in the Shemayam before it was made known to any flesh, to guard the Shabbat there on the Arats. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung perfect calendar, alam niyo ano yung clue natin sa perfect calendar? Kung ano yung Shabbat doon sa Shemayam, mga kapatid, are you with me? The perfect calendar is kung ano yung Shabbat sa Shemayam, ganun din po yung Shabbat dito sa Arats. Sa ibig sabihin, simultaneous po ito, mga kapatid. Same Shabbat doon sa Shemayam, dapat the same din dito sa Arats. Yun po ang perfect calendar. Which is, tayo ay naniwala na wala pa tayong perfect calendar as of the moment. Kaya, we give respect to anybody na magkaiba-iba yung ating pag-unawa sa mga bagay na ito. But ideally, mga kapatid, Shabbat, dapat sabay kung ano yung Shabbat sa Shemayam, ganun din dapat ang Shabbat dito sa Arats, mga kapatid. Okay po, gaano kahalaga ang pag-observe ng Shabbat? Siyamot o Exodus 31 verse 13. Sinabi po dito, may Shabbatot you are to guard for all, by all means. So, sabihin yung weekly Shabbat, no? For all means. For that is a sign between me and you throughout all generations. At hindi lang, mga kapatid, nabanggit yan sa Siyamot, yan din po ay nabanggit sa Ezekiel 20 verses 10 to 11, which is kahapon na napaliwanag po ni Brother Malki Alyao sa aming live streaming. Yakasakal 20, 11 to 12, mga kapatid. Which is exactly the same na ipag-guard ni Abba Yahuwah yung Shabbatot, mga kapatid. Kailangan i-guard yan because that is a sign na tayo po ay belong kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So anyone who is not observing Shabbat, delikado yan, mga kapatid. Because Shabbat is a sign that we are
of Abba Yahuwah. So kung hindi tayo nag-observe ng Shabbat, paano yan? Wala tayong sign. So para magkaroon tayo ng sign na we belong to Abba Yahuwah, dapat mag-observe tayo ng Shabbat, mga kapatid. So we are in a period of purification for Yasaral. All the videos that we have discussed here, mga kapatid, are trying to cleanse us from being trapped by the enemy. Yahuwah is cleansing us from wrong understanding on the day and night and morning, or from wrong understanding on Yom Shabbat. When should it be observed, mga kapatid? Like all the lies and hold fast to the truths, mga kapatid. Let go of the lies, rather, and hold fast to the truths. Shabbat observance is the most kodash day to be observed. So please contribute po kung meron kayong mga additional na mga contribution. Kayong mga manonood sa Republish, what are your thoughts and your comments about this? Kita ko lang po yung ating mga sources, mga kapatid. Itong pinaka-last na link, yan po ang galing kay Sister Ayana, mga kapatid, ng YHUH Direct. Okay, meron pa ba na mag-share, mga kapatid? Anyone would like to share something? Brother Dan, Yes, Sister Bakar, share ako. Go ahead po. sa narinig kong explanation doon sa John 11:9, Opo. 12 hours in a day, Opo. nag-refer daw yung 12 hours in a day sa light, Opo. sa liwanag ng isang na araw. Kasi doon sa kasunod na verse na if any man walks not in a day, he stumbles not. Opo. Ang na-refer daw dito ni Yahusha is the light of the day na 12 hours lang, kasi ang liwanag ay 12 hours lang, kasi sa 12 hours na yan walang mai-stumble kasi maliwanag. Not referring to the hours, the 12 hours, the counting of 12 hours, but it refers to the light, the being not able to stumble because makakakita ka during that 12 hours. Yun ang Okay po. explanation na narinig ko about this Yes. John 11:9. Opo. I understand if that's how it Yes. is being explained, no? Kasi Yes po. malinaw naman na coincide naman doon sa kanyang explanation ni Yahushua o sa words ni Yahushua mismo. Logically, tama naman, no? Na walang ma-stumble kapag day. So, but if someone else walk on the night, o on darkness rather, talagang ma-stumble siya. Okay? So wala akong problema doon sa paliwanag, sister. But ang aking pag-unawa is nagbigay kasi si Yahushua ng number of hours eh. Okay lang sana kung nabanggit niya day. Okay? Pero nagdagdag kasi siya ng specific hours. So kung sinabi niya na day, tapos wala siyang binanggit na number of hours, okay ako doon sa explanation. Pero specific kasi, meron siyang particular number of hours which is referring to day, which is yom o yaom. Kanina, sister, baka hindi ka pa dumating, meron tayong Strong's number reference. Kung ano yung definition ayon sa kay Strong's doon sa yaom o yum, which is in reference to the heat of the day. Okay, so ako, Yes po. Yes po. I accept na maganda man yung explanation,
wala akong objection doon sa explanation na yan. That's logical na maintindihan natin. But ako, bakit binigay talaga niya siya yung specific number of hours, which is referring to Yom. So doon lang ako magbigay ng shalom kasi otherwise kung sinabi lang niya na Yom tapos wala siyang binanggit na particular number of hours, then magdududa tayo na ano ba ang tinutukoy ni Yahushua, di ba? So, ngayon sister, Yes po. meron tayong additional na explanation dito sa susunod po kasi sa New Testament, pinaghiwalay yung watches of the night, sister. Meron tayong mga reference diyan sa susunod na Yes po. miracles. Kapag sabihin na night or merong mga watches na tawag na mga watches of the night. So hindi yun referring to day kasi ang day meron din po siyang 12 hours. But sa New Testament, meron siyang nabanggit na mga watches of the night. Night, hindi niya tinawag na day, but tinawag yan siya as watches of the night, which is very much consistent doon sa Genesis 1, 4, and 5 kanina, na Abba Yahuwah already separated. Nilagyan na niya ng badal. Nilagyan niya na ng wall na siniparate na niya ang day, siniparate niya ang night. Which is day approximately comprises of 12 hours, and then night also approximately comprises of 12 hours. So, yun lang. Which is, tingin ko, consistent doon sa explanation sa Genesis 1, 4, and 5. At doon sa Matthew 16 kanina, yung parameter of the day, malinaw po. Hindi lang isang reference na day comprises of 12 hours. Thank you for that explanation kasi madagdag natin dito sa teaching video para ma-weigh, no? Ma-balance o ma-weigh ng iba na makikinig. Pwede pa ninyong i-double check mga kapatid. You can check on that. Opo, salamat sa Yes po. Yes po. anyone else would like to share? Okay, medyo tahimik. Brother Dan, Sister, Kana Yapa, go ahead po. pwede hindi lang share, ano lang, pwede ba yung, about yung watches, Brad, pwede ba yung ano natin yun in the future, yung ma-elaborate ba, or ma-explain further, parang very, kuan man ka ng interesting din. Opo. We intend to share that sa susunod. What is morning and what is evening na topic natin sa susunod na Miyerkules. Okay. Ready na po yung PowerPoint dyan. So, meron na tayong pagbabasihan. So, meron tayong mga references as well. Good question. Good inquiry. Kumbaga, we would say it inquiry. Okay, meron pa bang mag-inquire o mag-suggest, mag-share? Mga kapatid, please take into understanding na for now, ito yung ating pangunawa at we are not saying na ito lang ang tama. We are not saying that, mga kapatid. We are on a period of searching, mga kapatid. We are on a process of searching and knowing, mga kapatid. So, kaya starting point lang ito na pwede niyong basahin ang mga scripture references. You dig deeper, you study further, mga kapatid. Yun po ang ating attitude dito. So, everybody is welcome. Kasi nga po, Yahushua is our only rabbi. The Ruach HaKadosh is our teacher. So, feel free po. We are open to study and know more kung ano yung mga tinuturo ni Abba Yahuwah sa atin. Brother Lloyd, you wanna share something? Or Sister Azara, Sister Ahaba, Sister Marife? Okay, sino pa po ang nais na mag-share? Brother Brad. Brother Casadia, go ahead po, Brad.
Regarding itong topic ngayon is when is the uh, Shabbat begin morning or evening? Apa. Uh, sa aking research, dalawa or tatlo na sigurong group na binabasa ko Apa. at sila ay in agreement na morning talaga kasi unang-una pa lang the best reference is yung Genesis, yung sabi na ano ba yung sinabi mo na kaparehas yung Shabbat sa itaas at sa baba. Arats, dapat sabay. Sa Shemayam at sa Arats. Apa. Nandoon na, established sa Genesis. So, day is different from the night. Tama. Naka-establish na yon yung sinabi Verse sinabi 4, mo verse 5, existing, verse 5. Apa. sinabi niyo yung existing, yon na yon, totoo yon. So, talaga ako ay naunawaan ko kung bakit morning kasi talagang clear yung mga references, yung pag-explain at yun at ang nasusunod ay tama ang pagsunod ng morning start at Shabbat start at the morning until the sundown. Tama, So, Brad. yun lang. Tama, Brad. Meron tayong verse na lagi nating emphasize, Brad, no? Yung Taaliam 113, no? Verse 3, di ba? Di ba? Taaliam o From the Psalm rising. 13, verse 3, no? From the rising of, di ba? Sun. From the rising of the To the sun, going down. to its going down, the To the name, going down of the the same. name of Yahuwah be praised, di ba? So meron tayong other or another confirmation doon, di ba, no? Bakit ba hindi man sinabi doon na when evening begins, di ba? Bakit from the rising talaga of the sun? So may significance doon na day starts sa umaga. And as day starts sa umaga, umpisahan na yung pagpuri, pagpasalamat, pagkilala kay Abba Yahuwah. So kung napansin niyo, tayo na nag-observe ng 12 hours, very ano po tayo, we start sa umaga, 5 o'clock, 5:30 o 6 o'clock, umpisa na tayo, di ba? We gather together to praise His Kodas name. Then we meet again in the afternoon. So yung baga na-carry over ba? Pag-start sa umaga, then balik tayo sa hapon. Nakita ninyo yung buong 12 hours na observance natin na it is connected from sunrise to sunset, kumbaga mga kapatid. Yung naman, brother, Apo, sandali lang. Siyempre naman, meron akong napanood din na video, no? Na sabi niya, you decide, sabi ng speaker. Isa siyang rabbi, sabi niya, you decide which of these you wanna observe as your rest day. Yun ang sabi niya. Sabi niya, if you want it 24 hours, sabi niya, the better because you do it longer. But sabi niya, if you wish to follow kung ano yung nasa scripture, sabi niya, you used to follow 12 hours, then that will be okay. Pero ang kaniyang nag-promote, sabi niya, as for me, sabi niya, as far as I'm concerned, the more, what? The more, the better. The more, the merrier. Yun po yung kaniyang pananaw, mga kapatid. So sa kanya, mas the best yung na-offer niya. Kumbaga, yung word na ginamit niya, best. Sabi niya, mas best yung aking na-offer kasi I did it for 24 hours, mga kapatid. So, ako, I'm not also saying na yun ang pananaw ni Abba Yahuwah.
But ang point doon kanina sa na-highlight mo, Brad, yung sinabi sa Jubilee, Yubalyam, na kung ano yung inobserve doon, dapat ganito rin ang observe dito sa lupa. So kung merong ganun na pag-unawa, mas mabuti sundin natin kung ano yung nakasulat kasi yun po yung kagustuhan niya na simultaneous, kumbaga, simultaneous mula doon sa Shamayam dito sa Arat. So anyway, yun po ang ating pag-unawa mga kapatid. We might change sa future as we seek further on this truth. Yadaya owa sa sharing ni Brother Kasadia. O Brother Lloyd, Eric, you wanna share something? Sister Ahaba, Sister Asara, what's your... Brother Dan, Yes, go ahead, Sister Bakar, Asayaw. hindi, sa sinabi mo kanina yung sinabi ng rabay, hindi naman ma-displease siguro si Abayawa kung masubrahan Opo. na Hmm. 24 hours. Oo. Di naman siya ma-offend na Hindi. sinubraan ng ano ng ang Wala pag-worship sa nakasulat. kanya. Wala nakasulat na Kasi offended. parang playing safe mas mabuti yung pinasubraan kaysa makulang. Hmm. Tama. Or sabihin ng iba na itong mga nag-observe ng sunrise to sunset, bahagi pa rin ng 24 hours. Okay? So, yun ang pag-observe, yun din po ang pagpapaliwanan ng iba. Sige lang, itong 12 hours, anyway, kabahagi din sila din sa 24 hours. So, in other words, 12 hours, Shabbat is still part of the 24 hours. Yun ang pag-unawa din ng iba. So, may point naman, mga kapatid. But sa akin, I would rather stick kung ano yung nakasulat, okay? And give the best for that, kasi yun lang. So, sa akin, ibibigay ko yung pinaka-the best doon sa 12 hours, mga kapatid. Than have 24 hours, tapos may mga aspect tayo, may mga moment tayo na parang complacent tayo or but hindi ko alam, no? But sa akin, personally lang po ito, no? My own personal lang po, mga kapatid, na I would say na 12 hours lang yung Shabbat. Dapat ang pinaka-the best, the best ang ibigay o the best ang pagpahinga. Kumbaga, susulitin mo yung 12 hours na binigay, mga kapatid. So, yun na po sa akin. But again, going back to those others na 24 hours, they would say na mas maganda sa amin kasi we give more, we give much from comparing it with those only with 12 hours. So, Brother Dan, ibang mga pananaw, no? Sister Asara, go ahead po. Brad, Sister Kanaya pa, go ahead po. Akala ko si Sister Asara. siguro Brother Dan, yung iba, yung nag-celebrate ng 24 hours, evening to evening, siguro akala nila they are celebrating from evening, but then ang ginawa pala nila ay they are preparing. Tama. So, Ako diyan, sister, payag ako doon sa issue on preparation. I agree with that. Pwede kang maghanda na. Okay, go ahead po, sister. So, I believe, Brother Dan, na preparation ng ginawa nila, but ang sinasabi nila is, nag-Shabbat na sila. Tama, yun ang pag-unawa Para, ko, sister. Pag-unawa ko, Sister Kanaya pa, yung mga nag-observe ng 24 hours, pag sundown talaga yan, for them, Shabbat already started. So meaning, bago mag-sundown, dapat yung mga paghahanda ng pagkain, tapos na. Okay po? Before sundown, dapat luto na lahat. Okay, which is, wala akong problema doon kasi nabasa natin kanina, di ba? Sa 6th day, sabi doon, on the 6th day, yung mga dapat pakukuluan na, ready na. But dito sa 12 hours, sister, na pag-unawa,
From sundown, bago mag 6 o'clock o bago mag 5 o'clock sa umaga, ay part pa rin yun ng mga preparation. So, yun ang sa aking pag-unawa dyan. But very strictly na dapat pag struck ng time na mag-start na yung sun rising, dapat wala na talaga. Dapat completely wala ng luto, whatever. Dapat na-observe na talaga. So, yun ang aking implication doon sa comparing doon sa 24 and sa 12 hours. Meron ka pang idagdag, Sister Kanay Yapa? Sorry, na-interrupt kita. Go ahead. Meron doon, Brother Dan, on the evening mag-prepare, but yung na-study natin kanina is from sixth day in the morning man ang preparation until evening for the Sabbath, di ba? Yung nagkuha sila ng mana na dapat i-double, di ba, Opo. sa morning yun, Brother Dan? Umaga, opo. So the whole day of kuan, sixth day is the preparation from morning to evening na. Tama ba, Brother Dan? Yes, doon Okay. sa binasa So, natin kanina, Brother Dan. nag-umpisa yung preparation sa umaga na. Umaga pa. And then, Yeah. the following na umaga. yun ang sinabi ni Masya. Sa umaga, the following day, sabi niya, this day, you eat this. Sabi niya, this day is Shabbat day. You eat this, and this day is Shabbat day. So, only referring to the 12 hours. Yun ang aking pag-unawa doon. Only one, Yes. yeah, only isa lang naman yung verse, Brother Dan, na nagsabing yung sa atonement, yung Leviticus 23:32, yung Opo. evening to evening, evening in the 9th day to evening to the 10th day. Opo. That's for the Day of Atonement sa pagka-understand ko. Tama. That's yung High Shabbat. Opo. And, parang ginagamit din yan na support sa iba, Brother Dan, na Yes. Gamitin nila yan supporting on evening to evening. but that's Because merong word doon na your Shabbat celebration. pero kung babasahin sa atonement yon, hindi yon sa weekly Shabbat. Correct. Yun ang ating pag-unawa doon. Tama, Sister. So yun lang ang aking mga pag-unawa, Brother Dan. Yes. Yadaya uwa, mga kapatid. We continue to seek on this, research more, never stop researching. Keep researching, mga kapatid, because that's our assignment anyway. Opo, kung wala nang magdagdag, anyone else? Meron pa ba, Sister Azara? Meron kang idagdag? Ano lang, Brother Dan, parang real situation lang talaga na Yahweh is really, ba't niya binigyan tayo ng 12 hours? Kasi pag mag-ready ka ngayon, hindi ka talaga mapanis for the whole day next day, Brother Dan. Opo. Pero if you extend it another 12 hours, pag wala kang ref, mapanis talaga, Brother Dan. Kaya alam mo si Yahweh knows. Yahweh knows na hindi dito lang talaga kayo. Because He knows, di ba, pag another evening na, kakuhain ka ng suman ngayon, the following day pwede pa. Pag magabihan na yan, Brother Dan, the other, mapanis na lang. So, Yahweh knows na this is 12 hours for that. Hindi talaga niya, although we know, even 1 week, kasi He has the power to do that. Pero alam niya na, doon lang kayo sa 12 hours. Parang ganun lang po. Yes. Especially sa kanilang panahon na nasa ilang sila, mga kapatid, no? Wala pong ref noon din. Wala silang mga kagamitan. So, yun, with the help of Abba Yahuwah, yun, hindi ma-spoil yung kanilang mga na-prepare na mga pagkain. So, wow, that's amazing discussion, mga kapatid. So, kung wala na pong magdagdag, then so be it. All esteem, mga kapatid. All praises kay Abba Yahuwah, at least nakabalik pa rin tayo. Kayong mga manonood sa Republish, we admit na dito sa pag-unawa patungkol sa Shabbat, 12 hours ba o 24 hours ba, we recognize na magkaiba-iba pa yung ating
pag-unawa dito. And we give respect, mga kapatid, sa ibang mga kapatiran na iba rin ang pag-unawa. And what is important is nag-observe tayo ng Shabbat. Whether shorter, as they would say, or whether longer, as they would say it. But sa ating napatunayan ngayong gabi na may mga references tayo that a day, mayroon siyang parameter. Starts sa umaga, starts in the morning, it ends in the evening. And the volume of references speaks louder, mga kapatid, na kung ano yung hiningi ni Aba, kung ano yung nabanggit ni Yahusya, yun lang po ang ating susundin. Yada Yahuwah, Basyam Yahusya. Kan.